Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Maganda po bang umaga ngayon? Amen. Ang hina naman. God is good. And all the time, God is good. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo pong lahat ay mag-uumpisa na at tayo pong lahat ay tumayo. Bago po tayo mag-start sa ating awitan, babasahin ko po muna ang mga verses na ito upang mabigyan po tayo ng mga kalakasan. Amen? Sabi po sa Psalms 34 verse 19, "The righteous person may have many troubles, but the Lord delivers him from them all." Amen? Isang powerful na verse na alam natin na kahit tayo po ay may mga pagsubok, may mga alalahanin, alam po natin na pag tayo po ay matuwid sa ating Panginoon, He will always deliver. He will not delay. He will always be in time. Kasi yung panahon at oras, wala po sa ating Panginoon yon. Hawak niya po ang lahat ng bagay. At sabi rin po dito sa James chapter 1 hanggang James chapter 2 verse James 1, chapter 2, verses 8. Ang ganda po nito, pakinggan niyo po ito. "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking of anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given unto you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do." Amen? Purihin na po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father God, we praise you and we glorify your name, Panginoon, sa magang ito. Salamat, Lord, sa lahat ng mga pangako mo, Lord God, na we should always consider in all circumstances, Lord God. We give thanks, we give praises to your holy name, O Ma. Maraming salamat sa panibagong buhay. Pinagkaloob niyo po sa aming lahat, Lord. Sa umagang ito na kami ay ginising niyo pa, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa na ibinibigay niyo po sa bawat isang naririto. At maging sa mga nakikinig online. Thank you, Lord, for your grace, for your mercy, Lord God, that are always new every day of our lives, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. At Lord, bago po kami lumapit, bago po kami dumulog sa aming mga worship at sa pakikinig ng salita mo, we humble ourselves before you, Father God. We ask, Lord God, for all the things that we have done against you. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng makasarang nagawa namin, Lord. Mula po, Lord, sa mga nasabi namin, naisip namin, amin pong mga ginawa, nilakaran po namin, Lord God, lahat po ng mga naging maling motibo ng aming puso't isipan. Patawarin niyo po, Lord, ang lahat ng mga karumihang ito, Panginoon. Lord, we also ask for forgiveness sa lahat po, Panginoon, ng kayabangan ng aming puso. At times, Lord God, we doubt you. At times, Lord, we worry, Lord God, sa aming buhay, sa mga nangyayari, Lord, sa aming paligid. Patawarin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa mga pag-aalala na ito. At sabi niyo nga po sa inyong salita, a righteous man who trusts the Lord, He will always deliver, Lord God. Kayo po ay laging sumasaklolo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you, Lord, for being our safe place, O God. Sa iyong presensya, naroroon ang aming kaligtasan, naroroon, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you, Father God, sa lahat ng mga pagsubok na aming nararanasan, Lord. Lord, how will we know na Ikaw ang manggagamot kung hindi mo kami bibigyan ng sakit, Lord God? How will we know na Ikaw ang magpo-provide kung walang mga pagsubok na darating sa aming buhay? How will we know, Lord God, na Ikaw ang kasapatan kung hindi mo kami pinagkukulang? Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na kami ay tinitrain mo, pinapalakas mo ang aming faith.
pinapalakas mo, Lord God, ang aming paglakad sa mundong ito. Sabi niyo po sa iyong salita, in this world we will have many troubles, but behold, you have overcome the world, Lord God. Kayo po ay nasa amin at kayo po ay aming Diyos, tagapagligtas. You are our friend. And more so, Lord God, you are our Father. Ang tatay po, lagi po nagmamahal yan sa kanyang mga anak. Regardless, Panginoon, kahit kami ay hindi nagiging tapat sa iyo, Panginoon, ikaw po ay laging tapat. Malawak ang iyong pag-ibig. Walang hanggan, Panginoon, sa bawat isa. Your thoughts are not our thoughts. Your ways are not our ways, Lord God. Thank you, Lord, for renewing our minds. Thank you, Lord, for changing our hearts day by day. From glory to glory, Panginoon, patuloy niyo po kaming baguhin. Patuloy niyo po kami, Panginoon, palakasin. Patuloy niyo po, Lord God, na ipaalala sa amin na hindi ang mundong to ang aming buhay, hindi ang mundong to ang aming tahanan. Ngunit ang makapiling ka sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon. We also pray, Lord, sa aming pastor na magbibigay po ng mensahe sa umagang ito. Give him, Lord, the knowledge and the wisdom na nagmumula sa iyo, Father God, na sa lahat po na kanyang bibitawang mga salita, may this all be seasoned with salt and grace, O God, na mapalakas po ang bawat isa sa amin, mapaalalahanan po kami na mahal niyo po kami, Lord God, na you will never leave us, and you will never forsake us. Patuloy lamang kaming magtiwala sa inyong mga salita at mga pangako. Lord God, salamat din po sa lahat ng mga dinako mo sa iyong banal na templo. Lord, we know that this is the day of salvation, Lord God. This is the day that you have made. We will all be rejoiced and be glad. And salamat po, Panginoon, kayo po ang manguna, kayo po ang maitaas sa aming kalagitnaan. From the start hanggang sa matapos ng aming worship service, isa lamang po ang madakila, isa lamang po ang makita, isa lamang po ang maitaas. At ikaw yan, Panginoong Jesus. Maraming salamat, O Lord. We give back all the glory and praises to your holy name. Amen and amen. Sa ating pong pag-aawitan, tayo pong lahat ay umikot at batiin po natin ang bawat isa. Kamayan po natin ang ating mga kapatiran. You take our sins away, oh God. You gave your life away for us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your great love. You live, you died, you said in 3 days you would rise. You did, you're alive. You rule, you reign, you said you're coming back again. I know that you will, all the earth will sing your praises. All the earth will sing your praises. Thank you, Lord Jesus. We praise you and glorify your name. You take our sins away, oh God. You gave your life away for us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your great love. You live, you died, you
said in 3 days you would rise. You did. You're alive. You rule. You reign. You said you're coming back again. I know that you will. All the earth will sing your praises. You live, you died. Thank you, Lord Jesus. We praise you and we glorify your name, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. You rule, you reign. You said you're coming back again. I know that you will. All the earth will sing your praises. You live, you died. You said on 3 days you would rise. You did. You're alive. You rule. You reign. You said you're coming back again. I know that you will. All the earth will sing your praises. You live. You died. You said on 3 days you would rise. You did. You're alive. You rule. You reign. You said you're coming back again. I know that you will. All the earth will sing your praises. All the earth will sing your praises. All the earth will sing your praises. Amen. Thank you, Lord Jesus. We continue, Lord, to praise you. We continue, Lord, to lift your name on high, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Be our makings, Lord, be our reverend, because you have all the glory and the praises, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng aming pinagdaraanan, thank you for this blessed hope, O God, na patuloy mong nilalagay sa aming mga puso. Nakasakasama namin kayo, Panginoon, in all the seasons of our lives. Naroroon ang pag-ibig mo, O Lord. Hallelujah. I'll worship you, Almighty God. There is none like you. I'll worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I'll worship you, Almighty God. There is none like you.
glorify your name, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. And as we, Lord, we praise you, Panginoon, and we glorify your name. Patuloy po kami, Panginoon, na dumudulog sa panalangin. And all these praises and glory that you deserve, O God. Thank you for your hope, O God. Thank you for the joy, the love, and peace, Panginoon. Thank you, Lord God, for the assurance ng aming kaligtasan, Panginoon, na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Jesus. Hallelujah. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, then only by His strength I overcome. And though I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place
source of strength, my source of hope is Christ alone. Thank you, Father God, for being our strength, for being, Lord, our hope. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong buhay, sa iyong kabutihan, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang kami lahat ay magkaroon ng kaligtasan at mapabilang sa iyong presensya forevermore, Lord God. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti ng iyong pag-ibig. Napakasayang mabuhay na alam namin, Lord God, na kasama ka namin, Panginoon, dahil we're just so thankful and grateful to you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus, sa panibagong taon na pinagkaloob niyo sa aming lahat. Panibagong pag-asa, Panginoon, this 2026. Panibago, Lord God, ng mga kalakasan at anumang pagsubok na aming pagdaraanan. You have overcome them all. We will be victorious in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord God. My source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Thank you, Jesus. We give back all the glory and praises to your holy name. Amen and amen. Sige po, bago po tayo dumako sa ating preaching part of the program, may we ask first to put your mobile phones into silent mode or maaring paki-turn off na lang po upang wala po tayong maging distraction sa pakikinig ng salita ng Diyos. Para po sa preaching sa umagang ito, tinatawagan ko na po si Pastor Archie at samahan niyo po ako na ipag-pray po natin ang ating pastor. Lihands po natin siya bago po siya mag-umpisa. Father God, we ask of you, Lord God, this morning to bless our pastor. Lord God, to give him, Lord, the wisdom and the knowledge that comes from you, O God. I-bless niyo po, Lord, ang kanyang mensahe. I-bless niyo po, Lord, lahat ng bibitawan niyang mga salita. At gaya nga po niyang tema namin sa taong ito, kasapatan kay Kristo, may your words and your promises will always be enough to sustain us in every day, Lord God. Nasamahan niyo po kami sa lahat po ng dako ng aming buhay. At i-bless niyo po, Panginoon, ang aming pastor sa kanya pong pagbibigay ng mensahe sa umagang ito. May you open our hearts, our ears, Lord God, upang marinig po namin at maunawaan po namin ang mga aral na ito na sang-ayon po sa iyong kalooban. Lord, we speak, Lord God, blessings upon blessings in our pastor and in this church, Lord God, and your words will never be returned void, Lord God. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Praise God. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Thank you, Lord.
Praise God. Napakaganda po nung inawit natin, in Christ alone. Naalala ko tuloy nung mga panahon nag-aaral po yung sister wife ko at siya po ay magte-take ng bar exam. Hindi naman siya umaawit kasi hindi niya talent yan. Pero naririnig ko palagi niyang inaawit yan. At siguro pag ilalagak natin yung tiwala natin kay Kristo lang, talagang pagtatagumpayin tayo ng Panginoon, ano man ang ating kinakaharap sa buhay. Kasi napakaganda nun eh. At ang Kristo na pinag-aaralan natin, siya po yung berbo. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. At ang sabi po doon sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Sana po sa mga kaibigan natin na naniniwala pong si Kristo ay tao lang, buksan niyo po yung kalooban ninyo, basahin niyo po yung buong book of John. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh. The Word was God, and the Word became flesh. Si Jesus Christ yun, yung salita. Kaya mahalaga po ang Word of God. Alam niyo po, may isa po akong kakilalang pastor, na nag-Bible studies po siya bago magpasko sa bahay ng isa pong member ng church nila. At ito pong member ng church na ito ay pala-attend po. So si pastor, kunwari pinalabas niya, wala siyang Biblia, at humiram muna siya, sister, pahiram muna ng Bible bago tayo mag-start. Naiwan ko yung Bible ko eh. Tapos secretly si pastor naglagay po ng 1,000 sa loob. Naglagay siya ng 1,000 dahil yung anak po ng isang sister ay inaanak niya sa Pasko. At yun po ay, pagkatapos ng Bible studies, binigay niya po yung Bible, tinago po dun sa bookshelf. Tapos dumating po yung Kapaskuhan, nagmano po yung bata sa kanya, sabi po nung bata, Ninong, pastor, yung aginaldo ko po, ay binigay ko na ng matagal sa iyo, anak. Bago pa magpasko, sabi po, wala pong binigay. Tapos sabi po nung nanay, pastor, wala po yata kayong naabot. Naibigay ko po, in fact ho, nakasilid ho sa Bible ninyo. Ano po yung moral lesson? Hindi pala ho binubuklat yung Biblia. Na si sister, matagal na pala po sa church, hindi niya binubuklat yung Biblia, nandun po yung 1,000 regalo po ng pastor. May isa pang magandang kwento na nakita ko po sa Amerika. Yung isang pastor po, nagpanggap siyang pulubi. Ayoko namang gawin ho dito yun, baka damputin ako ng DSWD sa labas. Nagpanggap po siya na taong grasa at titignan niya kung may tutulong po. Kasi ang mga kapatid niya po palaging present sa church, nagba-Bible studies, pinag-aaralan nila pag-ibig. Tapos nagkunwari po siya na isang homeless at taong grasa sa labas. Hirap nung ginawa ni pastor, talagang nagano siya. Isa lang ho yung tumulong sa kanya, yung tao pa na may kapansanan sa loob ng church na walang kakayanan, nagbigay ng pera, tumulong po doon at pumasok ho yung pulubi, walang gustong mag-entertain. Talagang galing ho ng pagpapanggap ng pastor. Umakyat po yung pulubi sa pulpito, nag-alis ng damit niya, and to their disbelief, nakita po, si pastor pala ho yun. Kasi baka po hindi natin alam, yung mga kumakatok sa pintuan natin, baka mamaya yung mga nanghihingi sa atin, sabi ng Bible, pwede pong mga anghel na pinadadala ng Panginoon. Ganun pa rin ba ang puso natin kung paano tayo devoted sa pakikinig ng salita ng Diyos, kung paano tayo devoted sa pag-attend po ng Sunday service natin, ganun din po ba natin nilalakaran ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya po, yung atin pong kasapatan kay Kristo for 2026, napakaganda niyan eh. Kasi dito natin matututunan po maging thankful, ano man yung kalalagayan natin. Maging mapagsamba po tayo sa kabila ng maraming mga problema. Sabi ko nga sa inyo, papasok pa lang po yung taon, di ba? Marami tayong mga kinaharap. Isa pong kapatid natin na tinawag na po ni Lord. Sa amin po, yung amin pong anak na aso, sabi nga nung aso lang yan, pastor, pero napakahalaga po sa amin. Talagang medyo na-shattered yung amin pong pagsi-celebrate ng Kapaskuhan. Kasi, biro mo, natuloy yung pagputol po sa paanong aso po namin. SM, pinadala na po namin yung bill, 125,000 po, at maraming salamat. Alam ko naman, mabuti po kayo, Mr. C. At kumakalinga po kayo, kasama namin ang public, ang
animal welfare, no? Para po kumatok sa inyong puso dahil po umabot na ng 125. Maraming salamat. Mabait po si SM. Naniniwala po akong bibigay po nila lahat na nagastos namin. Ay, wala pa po yung nung brace po. Ang brace po ay 50,000 ho para magkaroon siya ng bakal na paa. So siguro ho, mabuti naman, maraming mga pagsubok na dumating. At ako po natutuwa kasi ang pag-aaralan ho natin ngayon ay, eto po, ano ba yung kasapatan ng kapanahunan? Kasapatan ng kapanahunan. Minsan may dumating po na mabigat, pero sapat yan. Tatandaan po natin, walang bagay na pinagtagpi-tagpi ang Diyos o pinaramdam sa inyo na hindi niya po kalooban. Pastor, bakit po nangyayari? Basta po, mahal po ba ninyo ang Diyos? Can we say amen? Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ninyo, pag mahal po ninyo ang Diyos, kalooban ng Diyos yon. Pero pag wala kayong Diyos sa buhay, nagkaroon ng trahedya, parusa ho yun. But if you said, gaya ng tinanong ko, mahal po ba natin ang Diyos? Can we say amen? Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, kalooban po ng Diyos. Kaya po sa puso ng tao, itinakda ng Diyos ang lahat ng kapanahunan. Talagang may darating ho na magiging malungkot tayo. May pagkakataon po, magkakasakit tayo. May panahon po hindi natin inaasahan. It was just a vacation. Katulad din po ng isang kapatid natin, na aksidente rin yung mata ng aso po nila. Mga bagay yan talagang ikalulungkot natin po. May bagay na akala po natin kung minsan ay, Pastor, hindi pa namin ine-expect na tatawagin po yung aming mahal sa buhay. But these are the things na tinuturo po sa atin. Lahat ng kapanahunan ay may kasapatan. Kaya nga po, sabi po natin, there is a time for everything in this world. Ang alagay po yan sa Mangangaral 3.1. May panahon na tayo po, sabi ng 3.2, may panahon na tayo po ay ipanganganak. Pinakamagandang puntahan po for wisdom, we go to the cemetery. Kasi sa sementeryo may lapida. May nakikita pa nga po ako dito, halimbawa po naglalakad ako, doon sa lapida ho, nakalagay 1896, biro mo, revolusyon pa ng Pilipinas. 1896. Tapos, namatay siya 1976. Imagine nyo, ilang taon no yun, Pero, kahit na ano po yung tanda natin, there is a time for everything in this world. Kaya nga po, sa puso ng tao, itinakda ng Diyos ang lahat ng kapanahunan na yan. At ang tao, nais niya, kaya nga may mga manghuhula, may mga fortune teller, nais ng tao malaman kung ano ang kanyang kinabukasan, kung ano po mangyayari sa hinaharap. Pero ito po, kung may mga lalapit sa inyo manghuhula, ito po sasabihin ko. Ang sabi ng Biblia, hindi po ibinigay ng Diyos ang kaalaman kung ano po ang pasimula at ang pangwakas. Sabi po ng mangangaral dito po sa 3.11, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Kita nyo, He makes all things beautiful in His time. Nakaangkop yan. Pastor, talaga bang maaaksidente yung mahal ko sa buhay? Nakaangkop yan. Talagang crinaf ni Lord yan. Pastor, talaga po bang darating po itong mabigat na trahedya? Nakaangkop yan. Basta mahal ninyo ang Diyos, Basta mahal ninyo ang Diyos, lahat yan. Everything works together for good. At ang sabi dito, ang tao ibinigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas. O, kita nyo, Kaya may mga manghuhula, kaya may mga fortune teller, may mga pungsoy expert. Sorry po, magandang umaga po kay Rudy Baldwin. Yan po, Kay Madam Auring, sumalangit na ang kaluluwa mo. May mga ganyan, Kasi ang tao, binigyan niya ng pagnanasa lang. Pagnanasa na alamin ng bukas. Ngunit, tingnan nyo, may limitation. Gusto mong malaman kung anong hinaharap. Ngunit, hindi sa binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Gusto mong malaman ang future pero hindi mo malalaman. O yan na, sa mga gustong maging manghuhula, ayan, sa mga gustong maging fortune teller, hindi nyo talaga malalaman. Alam nyo pong isang testing dyan? Kung totoo po ang mga manghuhula at fortune teller, ang yayaman na sa loto ho niyan. Yan ang test niyan. Kung talagang totoo, mayayaman na sila sa loto. Gusto nyo lang malaman yung lalabas bukas, pero hindi sila binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pagsimula po hanggang wakas. Even in the present and in the future, hindi mo talaga malalaman.
Kaya nga, sapat po pagka nangyayari. We have to be very thankful. Kasi baka mamaya po, nako, Pastor, hindi maganda yung bakasyon namin, aksidente yung aso. May mabuti pa rin ginawa ang Diyos dyan, hindi nyo lang nakikita. Pastor, wala na po yung mother namin, talaga po nagdaramdam kami. May magandang ginawa ang Diyos dyan as a gift for 2026. Yun yung titignan natin. No? Na, Pastor, may diagnosis po sa akin na ganito. Crinaf pa rin ng Panginoong Diyos po yan. Kaya po, meron po sa title natin, meron pong kasapatan sa kapanahunan. Tayo po lahat ay umuko. Panginoon, there is a time for everything in this world. There is a time to be born, a time to die. There is a time to gather and a time to scatter. There is a time for peace and there is also a time for war. There is a time to enjoy and a time to be sad. Lahat ng ito ay nakalagay sa iyong banal na kasulatan. At sa lahat ng umiibig sa iyong tapat, anuman ang mangyari sa amin, we are rest assured, may binigay pong kalooban ng Panginoon dito at hindi ito parusa because everything works together for good, especially for those who love God. Kaya Panginoon, mas lumalawak po. Anuman ang nangyayari sa amin, sapat, panatag, maayos ang amin pong kalooban. Kaya po Panginoon, maraming salamat po. Kami po'y nakakagawa ng mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Kami po'y nagkakamali. Kami po ay nagkakaroon ng mga kahinaan sa aming puso. Pero nagpapasalamat po kami dahil ikaw po ay mabuti at tapat at pinatawad niyo po kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Kaya Panginoon, liwanagan mo ang aming mga isip, buksan mo ang aming mga puso. Nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw po ang dakila at buhay na Diyos at ang lahat ng ito'y binabalik namin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Ang sabi ko po'y palakpakan. Praise God. Kayo ho ba'y may mga sakit? Kayo ho ba ay nasa ospital? Para ho naman napakahina ng palakpak po natin. Sabi po ng isang kapatid, Pastor, ano po nangyari sa inyo? Pinipipray ko po yung operation ninyo. Alam niyo po mga kapatid, ini-invite po ko kayo sa Bible studies po every Wednesday ng 7 to 8. Bakit po? Minsan ho, doon lumalabas po, hindi tayo nakikinig. Naglagay po kasi ako sa story ko na dinadala po ako sa operating room, pero wala po akong sakit. So sabi ko gano'n, this is a good opportunity para, katulad ng mga pastor din, ma-check. Sa mga nangamusta po, dahil kasama natin sa Bible studies, maraming salamat. At maraming salamat din po doon po sa mga nagsabing pinagpe-pray niyo po ako dahil naoperahan po ako sa puso. Thank you po. Maraming salamat ho sa nagsabi, Pastor, kamusta na ho na tinanggalan ho ba kayo ng appendix? Salamat din po kasi concern po sila eh. Pero kung tayo po'y nakikinig sana sa Bible studies, hindi ko po kayo pinagagalitan, ano ho, na-announce ko po doon that I'm going to have a general check-up. 2 days po. Pero doon po sa mga nag-concern po, hindi po nabuksan yung puso ko. Nagbukas lang po yung puso ko para tanggapin si Kristo bilang Panginoon ko tagapagligtas. At alam nyo po, sabi nga natin may panahon eh, we are not getting any younger. That was the advice. Lahat po ng mga directors at officials po, pina-undergo po talaga kami. Hindi ko naman po alam po talaga na yung pala ho, may ipapasok na tubo rito. Kasi general anesthesia ho yun eh. Bakit ito kinakailangan malaman lahat yan at the age of 15? It reminds me na sabi po sa ikalawang Korinto, sa 13:5, in the book of 2 Corinthians, chapter 3, ang sabi po doon, ano ho, kailangan talaga po suriin natin ang lahat ng bagay. Di ba po? Kung yung katawan nga natin ho, sinusuri natin, but the book of 2 Corinthians tells us the same things. Ano ho? Na ang sabi po dito sa aklat ho ng ikalawang Korinto, dito po sa 3. Tignan nyo po mga kapatid, ano ho? Ang sabi po dito sa atin pong pinag-aaralan, subukin ninyo ang inyong sarili kung kayo po ay nasa pananampalataya pa. Bakit po pinapasubok ang atin pong sarili kung tayo po ay nasa sa pananampalataya? Kasi kung minsan ho, hindi natin sinusubok, hindi natin sinusuri yung ating mga sarili, wala na pala tayo dun sa pananampalataya kay Kristo. Kaya dapat ho, aware tayo sa Biblia. Sana po we learn our lessons po dun sa pastor na sinubok niya yung isang kapatid niya kung talaga nagbabasa ng Biblia.
And they just leave the Bible dun sa shelf. Sa isang pastor po sa Amerika na siya po ay nagpanggap na isang taong grasa, ni walang tumulong. At ang tumulong ho, yung may kapansanan na mahirap. Baka mamaya makadaan tayo ng ganyan. At sinusubok na pala tayo ng anghel. Na we have to be aware also na, di ba po ang Bible studies po naman, asynchronous po yan. Ibig sabihin ng asynchronous, na-record po yan. It's not an excuse na, ay hindi pala kami makakapanood ng live. Kasi naka-record po yan, pwede nyo pong tignan. Pero I'm very much touched na marami rin palang mga kapatid. And at the same time, medyo nalungkot din po ako kasi as I have announced it, kung napakinggan po natin, yung mga iba po, maraming salamat po, Pastor, sa executive check-up ninyo, ganun-ganon, ano ho. At gaya ng sinasabi po ng aklat po ng Ikalawang Korinto, dun po sa 13:5 ng Ikalawang Korinto, no ho, na suriin ninyo yung inyong mga sarili, tignan ninyo yung inyong mga sarili, kung kayo po ay nasa pananampalataya pa. When I was in the executive check-up po, no, yung Bible verse po na yon, palaging pumapasok sa isip ko kasi mag-undergo ka ng marami pong masusing mga examinasyon po eh. No ho? Siyempre, sino ba naman di kakabahan, no? Papasukan ka po ng tube dito po sa lagusan ng dumian mo. Standard do yun eh. Tapos sinabay pa ho, dito papasukin po. Pero nagpapasalamat po sa Diyos at the age of 50, malinis, sabi ng doktor, dapat may mga polyps ka na eh. Ibig sabihin na may mga tumubo na. Talagang buhay po ang Diyos eh. Sabi niya, yung bituka mo pang teenager, malinis. At saka yung ano mo, yung sabi niya, yung stomach mo, di ba sabi mo, ang ate mo namatay ng stomach cancer, sabi niya, malinis. Malinis. Tinignan ho lahat, in-ultrasound, atay, lahat, okay po, malinis. At ako po'y nananalangin, Lord, yung creatinine, kasi kinakabahan nga tayo, kahit paano, hindi ho ba? Sabi natin, there is creatinine, kasi po, sabi ng doktor sa akin, alam nyo ba, sir, sa panahon ho natin ngayon, siguro ho, sabi niya, 4 sa 10 Pilipino may problema sa kidney. 4 sa 10 Pilipino may problema. Magpa-check po tayo yung creatinine natin. Sabi ng doktor po, 91 po yung glomerular filter ninyo. Kasi pagka ho kailangan na mga 5 or 6, talagang kidney transplant na po yan eh. Sabi ko, Lord, di ko inaasahan ano, lahat po. Pero siyempre, meron namang problema ring lalabas. Talaga pong lumabas si uric. Ibig sabihin, hindi naman po kailangan na nung pong nakaraang linggo po, masakit. Sabi ng kumakain ka ba ng bawal sa inyo? Hindi naman po, chicharon lang ho na kalabaw. Kasi masarap po talaga, iwasan nyo na. Tsaka pinagbabawas lang tayo ng timbang. Ano po yung moral lesson doon? Pag sinuri natin ang katawan natin, pag atin pong inalam kung ano po yung kalagayan, makikita natin yung state of health natin. But we can also see the state of our spiritual health. Ano pong sabi ng Bible? Suriin ninyo. Tignan ninyong mabuti kung kayo po'y nasa sa pananampalataya. Yamang alam ninyo na si Kristo ay nasa inyo. Maliban na lang kung kayo po ay nasa maling pananampalataya. Kaya po, itong pag-aaralan natin ngayon, lahat ng nangyayari sa atin, inangkop po ng Diyos yan. Huwag sasama ang loob mo pag may mabigat pong nangyari. Huwag po kayong magdaramdam. Of course, totoo po yun. Sino ba namang hindi maiiyak ang ating mahal sa buhay po, hindi na natin makakapiling. Nadama ko rin yung kay Nanay Soli. Of course, mas grabe po pala din. Yung na-aksidente rin yung aso nila sa mata naman. Mahirap po yun, yung mata po. Halimbawa lang, we are praying na sana wag din po. Pero yung mata naman ang tatanggalin. Everything's work together for good eh. Bakit ho? Sabi kong ganon, baka hindi na ganon kalakas. Yung aso po namin kahit isa pa lang paang, ang galing ho maglakad. Maganang kumain. Tapos ngayon po, bibisita po siya dito sa church para magamit po yung itinuro naming basket po nakalagay dito. Please give for my medication. Ayoko nang give for my pastor, give for my medication. Pero train po yon kasi pinag-aaral po yon. Nangangagat po yon pag hindi 1,000 binigay nyo. Kaya po siguro doon kayo dumaan sa kabila kung ayaw nyo dyan sa harapan. Pero doon naman kami sa labas po pwesto. Para ho gumaling yung aso. Si Pastor Palabiro. Sige, subukan nyo po, dadaling ko po. Magbigay kayo ng 500. Mas mahal po anti-rabies. Ano pong pinapakita natin dito?
lahat ng nangyayari, number one, halimbawa po, no? Meron pong karunungan sa panahon. Pastor, I'm already 50. Sino ba naman gustong papasukan ka ng tubo? Pero panahon na eh. We're not getting any younger. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa sistema. So siguro yung panahon na yun, binibigay ng Panginoong Diyos, it's a wisdom. Sige na, wala ka naman babayaran eh, pa-check up mo na lahat. Kasi sabi po ng Mangangaral 3.1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. At sa susunod na verse na yan, dun sa 2, may panahon talaga tayo ho ipanganganak eh. May panahon na tayo ho ay mamamatay. Kaya ho pag nakita natin, alam niyo po, I feel so blessed. Kasi sabay-sabay naman po kaming dinala doon for colonoscopy, marami akong kasama eh. Yung isa naririnig ko, hindi ko sila nakikita, sabi po nung doktor, sorry po, nakita ko po. Prayer na lang ho kailangan ninyo. Stage 4 po yung colon cancer nyo, kalat na ho eh. Pero may magagawa pa panalangin, pero sa medicine po, tatapatin ko. Naririnig ko. Sabi naman nung kabila, narinig ko rin, hindi ko nakita. Nakapalaman sa loob ng kanyang sikmura yung cancer. Narinig ko nga yung term, adenocarcinoma. Yung kinamatay ng ate ko. Tapos sabi ho nung doktor dun sa mga nagawa ng examination, usually pagka ganyan, mga ano na lang yan, 2 buwan, pero prayer lang ang kailangan, sana magmirakulo pa. And then nandoon ka for an executive check-up, naririnig mo yon. Aren't we blessed na hindi pa natin panahon? We still have the strength to serve the Lord. Amen po ba? Na wisdom pala po yun, pati sa kakainin natin, maging maingat tayo. Pero pinagbilinan ako ng doktor. Sabi ng doktor, medyo mabigat ka. Ikaw ba nag-exercise? Wala po eh. Panahon na. Biro nyo yun, sabi ng doc, di ba? Hanggat maaga, panahon na. Kasi baka magkaroon ka ng complication 5 years from now, 10 years from now, pag magpapatuloy yan. Eh, dun po sa Amoranto Stadium po, nakakakita ko ng mga nagsusumba, may mga nagta-tai chi. Sabi nga po, yun, libre lang. Pwede kayong pumunta roon. Amen po ba yun? Kasi may panahon eh. Siguro panahon na tayo po, pinabayaan natin yung katawan natin, hindi tayo nag-ersisyo, pero pag nakita nyo yung mga diagnosis na yan, in-advisean ka na, there is a time then to heal our body. At ako po, tinatanggap ko po yun. No? Hindi po masama yung... Tapos yung mga masasamang pagkain, kahit masarap yung chicharon po, yun nga, nangingi pa ako kay Pastor Mex, Pastor, pwede ho ba makahingi pa nung ano? Sige, Pastor. At yung mga bisita nating Katoliko po doon, nakatingin sa akin, dala ko yung chicharon eh. Pagkain ko, kinabukasan po, ayun na. So may mga rin, discipline talaga. Kasi hindi tayo naging disiplinado po. Buti nga, ganun pa lang, uric pa lang eh. Eh, paano kung meron ng halimbawang creatinine, FBS, yung pun sa sugar, awa ng Diyos, malinis, pero makokontrol pa. Kasi panahon na para ma-inspect yan. Panahon na para tayo po ay makita natin yung karunungan ho, may karunungang tinuturo. Teach me to number the days of my life. Tapos wala tayong pakundangan, bisyo pa rin dito, punta pa rin sa mga lugar na mga makamundo. Pagkatapos sa gabi, anyway, mapapatawad naman po ako eh. Tatandaan nyo, may panahon na tayo po ay kukunin ng Diyos. Maaaring nagmomotor tayo, na aksidente tayo, yun yung nakatakdang panahon mo. And sabi mo po, di bali may bukas pa naman eh. Maging marunong tayo sa panahon, magiging sapat po ang kapanahunan sa atin. Kasi may nakatakda pong panahon, may kanya-kanyang oras, meron pong kanya-kanyang panahon. Let us not compare with the success of other people. Bakit sila, Daddy, nakabili sila ng magandang bahay? Darating din yung takdang panahon mo. At baka nung nabili nila yung bahay na yon, hindi mo naman alam kung saan kinuha yung pambili nun, yung kapanahunan ng pagsisingil sa kanila, ginamit pala for graft and corruption, ginamit pala sa pagkokontraktor ng illegal, hangang-hanga ka, 40 yung sports car niya, may panahon na darating sa'yo ang batas. Ayan na nga, nakikita na natin. Kasi may kaukulan po yung panahon eh. May panahon po na, bakit ganun, Pastor, hindi pa po ako nakakapag-asawa? Huwag niyong pepresyurin ang hindi pa nakakapag-asawa. Huwag niyong ipepresyurin na, Pastor,
ang taba-taba niya, sana pumayat naman siya. May panahon niya na magkakaroon din siya ng realization dyan. Huwag niyo pong sasabihin na, bakit ganun? Ang bagal ng promotion. 15 or 20 years ago, nag-develop ako ng pagdadamdam ko doon po sa pinapasukan ko sa University of Santo Tomas. Kasi po, hindi po ko napopromote, hindi po ko na-assign. Dumating po yung pagkakataon, gusto ko na hong mag-resign. Hindi nakikita yung effort ko. Pero tama nga lahat ay may kanya-kanyang panahon. Dumating yung time, 2019, bago mag-pandemic po, pinatawag po ako ng mga pari. Sabi ko, naku, baka may kaso po ako Kasi hindi naman nung magpapatawag nung pagtawag po sa akin, sabi ko po talaga, ano po ang problema? Ay, walang problema. Bakit po? Tatanggapin mo ba yung pagiging direktor ng isang department ng UST? Sabi ko pong ganun. Sigurado po kayo, Father? Aaminin ko po ako po'y pastor. Alam namin, nag-background check kami, nakikinig nga kami sa Bible studies mo Maganda. Thank you po, Father. Praise God. Kaya ka namin pinagkakatiwalaan kasi naniniwala kami, okay ka at mabuti puso mo Tignan niyo yun, hindi nag-work against sa akin yung pag-preach. Nakita nila na itong tao na ito, tapat siya sa tungkulin niya, pwede siya mapagkatiwalaan. Panahon ko po yun. Binigay ng Lord po, tinanggap ko po yun. 7 years na, hindi pa rin po ako pinapababa. Ako po'y nag-aas sa kanila, baka pwede magpahinga na. Isang taon na lang, umabot po ng 7 years na. Bakit po nangyayari po yun? Huwag kayo ma-dishearten pagka hanggang ngayon po, hindi pa naaaprobahan po yung promotion po ninyo. Pag hanggang ngayon po, hindi pa kayo nakakalipad abroad. Pag halimbawa na denied po kayo sa application ninyo, meron pong nakatakdang panahon sa kanya-kanyang oras, sa kanya-kanyang panahon, sa lahat po na nangyayari sa mundong ito. Even yung pinakamatigas po ng kamag-anak ninyo, ang puso'y ayaw tumanggap, do not be frustrated. May panahon yan. At ang panahon na yan, bago mamatay yan, pagka po natupad po yung pag-ibig nyo sa Diyos, as for me and my family, we will serve the Lord. And believe in the Lord Jesus Christ, sabi ng Biblia, ang tigas ng ulo ikaw, you firmly believe in the Lord Jesus Christ, ang pangako ng Diyos you and your family will be saved. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan at pamilya. Ang tigas talaga ng ulo ng biyenan ko, pinagsasabihan nga po ako On last minute, ino-oxygen na ho siya, nire-revive siya, nagbulong kayo. Nakausap ko yung doktor po, ang tao pala pag namamatay pa, gising pa yung diwa niyan kahit huminto na yung tibok ng puso niya. Gising pa yung thoughts niya bago brain dead yan. Pag binulangan niyo po, ito po yung huling-huling nawawala. Tingnan niyo, ang bait ng Diyos, Bakit ang sense po of hearing ang huling-huling nawawala? Talagang naniniwala ako sa Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing. Bakit hindi yung mata ang huling nawawala? Hindi ka na makakapagbasa Bakit po hindi yung dila yung mawawala? Kasi nagsisimulang pananampalataya dito. Nalagutan na siya ng hininga, gumagana pa yan, bulungan nyo. Kapatid, tanggapin mo si Jesus. Sabihin nyo yung prayer po. Sundan mo itong panalangin na ito. Panginoon, nagsisisi po ako. Kikita nyo, tutululuhan yan pag namatay kayo, makikita nyo kasama sa langit. Pinanghinayangan ninyo na wala na, hindi na siya ligtas. Malay nyo naman, there is a time for everything in this world. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang sabi po ng aklat ng Mateo 24:32, in Matthew chapter 24 verse 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong na at nagkakaroon at nagkakadahon na, alam ninyo na malapit na ang tag-araw. Alamin natin ang panahon. Ang panahon natin ngayon masama. Ang panahon natin ngayon punong-puno ng bisyo. Ang panahon po natin ngayon, paglabas ninyo, pati po yung kapwa lalaki nagpapakasal na. May LGBTQ Christian church ngayon. Ibig sabihin may mga pastor ngayon, hindi na nila tinitignan po kahit na lalaki ka at lalaki, babae at babae, na di-distort yung aral ng Diyos. Sabi ng pastor, nakakilala ko, pastor ng LGBTQ. Anyway, nagmamahalan sila. God is love. Distorted po yun. God is love, but God is a God of order. Ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos, pero dapat masusunod yung gusto ng Diyos. Kahit mahal tayo ng Diyos. Kasi kahit mahal tayo ng Diyos, paglalabagin natin yung gusto niya,
Yung puot ho ang ating kakaharapin. O hindi ho ba? Kaya po, matuto tayo sa puno ng igos. Pag bumubulaklak na po yung puno, pag ako nakikita natin yung puno ng manggaho, may bulaklak na. Yung puno ng santol, alam nyo po, magjujun na. Alam nyo po, tatag-ulan na. Sa Mayo ho, pag nakakakita ho kayo, yung panahon, obserbahan nyo ho, sa Mayo nakakita kayo ng maraming gamo-gamo, ano hong ibig sabihin nun? Mapepredict nyo na eh. Ano pong susunod na panahon nun? Pag may mga gamo-gamo na, magtatag-ulan na. We have to be aware of the situation. Ano ba yung kalagayan ng mundo? Masama. Sasama pa po ba tayo sa ganun? Alam po natin ngayon na kaliwat kanan yung korupsyon. Tayo ho ba makikisawsaw pa rin doon? Alam natin ngayon na ang tao ho, hindi na mahalaga sa kanya ang pagpupuri sa Diyos. Hindi na rin ba tayo magpupuri? Pupunta ho tayo sa mga pasyalan sa araw po ng pagbibigay ng papuri sa Diyos. May panahon yan, may panahon na ikaw po'y magpupuri. May panahon naman din po na tayo po ay papasyal. Huwag mo naman overzealous na, ay pastor, nung tinawag ako ng Diyos, kaming lahat ho, talagang hallelujah, praise the Lord. Kaya Bible studies namin hanggang alas 3 ho, hallelujah, praise the Lord, kantahan dito, binato kayo ng kapitbahay ninyo. There is a time din sa pagpupuri sa Diyos. Alas 3 na madaling araw, nagkakaraoke pa kayo, no? Ang kinakanta nyo, praise and worship, magagalit din ng Diyos sa inyo. Kasi may panahon ng pag-awit sa Diyos, may panahon din ng pananambahan sa Diyos. Amen po ba? Pati sa pananamit ng babae, sa church po, ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, magdamit ang mga kababaihan ng may kahinhinan. Ay, sabi pala ni pastor, magdamit ng may kahinhinan. Magsiswimming tayo, gown pa rin ang pang-siswimming ko. Hindi ho ganon. Pagka may mga ganong activities po, pwede pong mag-short, basta naman hindi naman po talagang mahalay. Shorts po na medyo mahaba, tapos naka-t-shirt yung babae. Huwag naman ho yung pati ho yung niliteral po ninyo. There is a time for everything in this world. Karunungan yan sa panahon. Kaya nga nung nag-reach na ako ng 50 at mag-51 na po ako, mga ilang araw na po ngayon, sabi ko siguro i-grab ko na yung opportunity. Kung ako lang ayoko eh. Sabing gano'n, papasok dito, sabay pa pinasok. Sabi ko nga kay Marlene, bantayan mo ako ha. Baka pag naka-anesthesia na ako, nagtitipid yung doktor ko, ano yung pinasok din dito. Wala naman nakakaalam eh. Sabi nung sister wife ko, di bale, daddy, hindi tayo pababayaan ni Lord. Tapos ang galing-galing nung doktor ko. Sabi nung lumapit ng doktor ko, huwag ka mag-alala, akong bahala sa iyo. Sabi ko, Marl, ayoko na. Mabilis lang yan pag pinasok natin dito, okay na makikita natin. Nung nilalagyan na ako gano'n, hindi na ako makapalago, tulog na ako. Sabi ng dok sa akin, kita mo, tapos na. Sabi ko, Panginoon, ikaw na lang humbahala po sana sa akin. Wala ka palang mararamdaman nun, Sister Irma. Ganun pala pag natulog ka, pag gising mo, may findings na, okay na. Siguro mga ginawa ko, one hour. Bakit po ako nag-undergo ng ganun eh? Nakakakabaho yun. Kasi parang at the age of 50, lahat po tayo, lalo mga 60 po, dapat po nagpapacheck up din ng blood. Panahon na para makita natin yung ating katawan. Baka there is something wrong. O ngayon ho, proven, mataas pala uric. Above the normal. Kailangan pababain. Naku, yung mga masasarap na chicharon, bawal na pala. Yung mani, bawal na pala. Wala naman akong restriction sa ganyan eh. Lalo na dun po sa pinuntahan natin kina Pastor Megs, first time ako nakakain ng chicharon ng ganun, talaga namang ang dami kong nakain ho, nag-take home pa nga ho ako eh. Yun pala ho, talagang mamamaga yung paa. Sabi ng doktor, tigas ng ulo mo. Di ho ba? May panahon kasi. Pangalawa, may tuturo din sa atin ng Panginoon. May kapangyarihan ng Diyos. Ooperahan kayo. Lord, hindi ko po alam. Nakikinig po ako sa YouTube. Ang pinakikinggan ko po, yung mga nangamatay po ng nilalagyan ng anesthesia. Pinagalitan ako ni Marlene ng ganun. Ba't yun ang pinanonood mo? Yung in-injection na anesthesia, hindi na nagising. Huwag ganyan panoorin mo. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos. Tama nga naman. Kaya ho, nabuo ito habang nandun ako sa ospital, sabi kong ganun, ng awit 46 sinabi niya, ihinto nyo yung labanan. Ito po yung physical na labanan ng Israelita, no?
Pero marami tayong labanan ngayon eh. Marami tayong struggles. Ang unang struggle po natin ngayon, yung worrying. Malaking digmaan yan. Bakit to? Hindi kasi natin alam yung mangyayari bukas. Nagwo-worry tayo. Pero sabi ng Panginoong Diyos, be still and know that I am God. Yan po yung English translation yan. Ihinto nyo yung laban. Ano ba yung laban ngayon? Worrying. Ano ba yung laban ninyo? Financial constraint. Hindi namin alam kung ano pong ibabayad namin. Ganun po, hindi namin alam. Halimbawa, ganyan no. Pagka ho kasi nagpa-pile up yung mga hospital bill, dun lang ho sa ASO, di ba? Minsan darating po, naku, anong pambabayad natin? Ganyan, ano pong ano. Pero, God is in control. Kaya nga, itong labanan na ito, tinuturo po sa atin, labanan yan ng worrying, labanan po yan ng financial constraint, labanan po yan sa kalusugan. Naku, may findings halimbawa sa inyo, no? Anong findings sa inyo? Medyo elevated yung creatinine, stage 3. Ihinto nyo yung laban. Bakit ho? Ako ang Diyos. I am the God who healeth thee. Tinanong ko yung doktor, Dok, may gumagaling pa po ba sa kidney? Meron kaming mga na-encounter kasi technically hindi nagagaling yan eh. Irreversible yan. Pero sa maniwala ka hindi, sir, may mga instances gumaling. Oh, doktor po ba ang nagpagaling? Hindi. Ang Diyos po kasi nagpapagaling eh. Sabi nung doktor po, ang ganda nung advice nung nasa kabilang cubicle, hindi ko makita ho eh. May cancer ka sa colon. Pero, may magagawa ang Diyos. May panalangin pa. Sabi ko, ang ganda nung advice nung doktor. Hindi niya sinabing mamamatay kayo, may magagawa pa ang Diyos. Bakit ho? Be still. May mga digmaan ka sa buhay and know that I am God. Dapat ninyong malaman, kataas-taasan lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, ang Diyos natin pinakadakila. Wala kaming pambayad ho eh. Pero ang Diyos ho nagbibigay ng pera. Wala kaming pagpapagaling po eh. Pero wala ka mang, halimbawa ho, no? Mabigat ho talagang executive check-up, kapatid. Kundi lang ho sasagutin talaga yan. All in all, 160,000 po yun for 2 days lahat. Hindi naman hula tayo, may HMO. Hindi naman hula tayo, may pribileyo ng ganon. Minsan ho, pagka sinabi po ng isang kapatid, Pastor, hindi na lang kami magpapaganyan, hindi rin namin afford, mahal pala po eh. Wala naman kaming HMO. Pero alam niyo ho ba, pag naglambing kayo sa Diyos, hindi niyo kailangan ng mga HMO, hindi niyo kailangan ng executive check-up. May kakilala po ako sa Tumana, mahirap lang sila. Nakakakain ng 1 galong ice cream, walang diabetes. Yung may-ari ho ng Presto Ice Cream, putol ang paa, hindi makakain. Bakit ho? May diabetes. May kakilala tayong mga mahihirap na mga Kristiyano, sila ho, walang filter yung tubig. Diretso ho sa gripo ang inom. Kung minsan ho, mga kapatid, kung ano ho yung nasa poso, diretsong iniinom. Walang gastroenteritis, walang anumang sakit, walang amoebiasis. May kakilala din naman po kung mayaman, naka-distilled water, na inom lang ng konting tubig na infected, patay ho ng dysentery agad. Mayaman. May magagawa ang Diyos. God can reverse our diseases. Be still. Kung may sakit ka ngayon, trust God and God will heal you. By your stripes, by your wounds, we can be healed. Pastor, kidney disease po yung sa akin. 4th stage, 5th stage. Ibigay mo lahat sa Lord. Ihinto mo yung laban, yung worrying. Yan ang papatay po sa atin. Matulog ka ng mahimbing, kumain ka ng sapat, patuloy po magpa-dialysis kayo. Kung halimbawa sinabi ng doktor sa inyo, 3 years ka na lang, si Haring Nehemiah, in-extend ng Diyos ng 15 years. So, may kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng pangyayari. Ikatlo, sabi ng Biblia, may iba-iba pong kaparaanan si Yahweh eh. Minsan naiiyak tayo, no? Pastor, bakit ho ganon? Amin pong pinapanalangin na magkaroon kami ng baby, ng anak. Pero nakunan ako. Meron ho ba nangyari dito na na-expect nyo po yung baby niyo, tapos ganun na nangyari, nakunan? Galit na galit ho yung lalaki, Panginoon, hindi mo pa binigay yung gusto ko. Pero paraan pala ng Diyos yon. Yung asawa niya pala, lalong lalapit sa Panginoon, makakakilala po yung misis niya, tapos yung nagrereklamo sa Diyos, masyeshera ng misis niya, magkakaroon po sila ng panibagong anak, magiging active po sila sa church, lahat sila nakatanggap. Ano po ang ginamit? Yung namatay yung anak, kasi lumapit yung asawa sa church, narinig niya yung salita ng Diyos, nagtiwala siya, tinanggap niya si Kristo, naligtas yung buong sambahayan niya. In expense, dun po sa bata na namatay. Kaya nga po sabi ni Haring David
Sabi po ni Haring David, Panginoon, winasak niya yung damit niya, talaga nagpatira pa siya. Iligtas mo po yung panganay kong anak. Hindi naman si Solomon yung panganay na anak eh. Pero nagkasala kasi si David eh. Sabi po nung kanyang mga alipin at saka nung kanyang mga kawal, naku, baka magalit yung hari pag nalaman niya patay na yung kanyang anak. Eh, si David ho, tinanong sila, tapatin ninyo ako, kamusta na yung anak ko? Sinabi nila yung totoo, patay na po kamahalan. Nagbihis po si David, naligo po siya, tuloy po yung pamamahala niya, tuloy po yung praise and worship niya. Bakit ho? Sabi ng mga kawal niya, nagtataka kami sa inyo, nung pong ang anak ninyo may sakit, kayo po ay nangangamba, pero ngayon napatay na, bumalik na kayo sa dati. Eh sabi po ni Haring David, magkikita naman kami balang araw sa langit eh. So ano pa yung ikakasama ng loob ko? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. Praise God, nakuha niya yung kaparaanan ng Diyos. Amen po ba? Nakita niyo yung paraan po ng Diyos kung paano po, nagdadamdam po kanya pong isang tinawag na disipulo po, yung kanyang sugo, no? Na talagang damdam na damdam po siya, si Jose. Sabi ni Jose, ginawa ko na lahat, naglilingkod ako sa iyo. Tapos pinagkaisahan ako ng mga kapatid ko. Tapos si Jose po, sa lahat ng magkakapatid, siya po yung may pure heart. Gwapo po siya, matipuno po siya, hindi siya tumitingin sa ibang babae. Hindi po mahala yung pag-iisip niya, ginagalang niya po yung mga babae. Pero nung nakulong po siya at naroroon po, di ba tinanong niya sa sarili niya, bakit ako nakulong, ang kaso ko rape? Yung pala, pagtatagpiin, paraan pala ni Yahweh yun para iligtas ang buong Israelita. May mga pangyayari ba sa buhay ninyo na kung minsan napakasaklap? Ang sabi po rito, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan. Bakit mo pinangyari ito, Panginoon? Bakit namatay po yung pinakamamahal namin? May greater plan si Lord. Hingin nyo lang sa banal na Espiritu, ano po yun? Ako po nung hiningi ko, Lord, kasi nagdamdam po ako talaga eh. Ano po yung nagawa ko, Panginoon? Alam niyo po yung ni-reveal ni Lord? Maaaksidente kayong buong pamilya. Either mahuhulog yung van ninyo, patay kayo lahat. Pero gagamit ako ng kaparaanan. Di ba sakit nun, ano? Puputulin ko yung paa ng aso ninyo para ma-delay. Hallelujah. Kasi po yung kaparaanan, kaisipan po ng Diyos, hindi natin kaisipan. Yung kaparaanan niya, hindi rin po natin kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. Imagine mo, itong Isaiah 55 verse 8 to 9, sabi po ng Diyos kay Moses, itaas mo lang yung tungkod. Mga kapatid, kung siguro ako utusan ngayon, itaas mo yung tungkod, bibiyak yung dagat. Bahala ka na, Panginoon. Hindi scientific yan, illogical yan, wala yan sa siyensya. Pero God is the God of science. He can defy gravity. Kaya si Moses nagtiwala, tinaas niya yung tungkod, nakati yung dagat. How would you explain that? Sabi ni Abraham po, no? Panginoon, handa po akong umakyat dito po sa bundok na ito upang ialay po at magbigay ng papuri sa inyo. Nagdala pa siya ng mga hayop po. Sabi ng Panginoon, hindi hayop ang iaalay mo, yung kaisa-isa mong anak. Did he doubt God? Hindi. Kasi may kaparaanan ng Diyos. Pag pinatay ng Diyos yung anak niya, He is the God of life. Sasabihin na ng Panginoon, okay, inutos ko naman, pinatay mo siya talaga, at ngayon, Isaac, mabuhay ka. Kaya ba ng Diyos o hindi? He's the author and the finisher of our faith and life. Kaya kung minsan hindi natin maarok, bakit nangyari ito? Bakit ganito po? Trahedya talaga, Pastor. Love ko naman si Lord. Hindi mo kasi alam yung kaparaanan ng Diyos. Sabi nga ng Bible, ang mabubuting tao po, para hindi sila mapahamak, sabi ng alat ng Isaiah, kinukuha ng Diyos ng maaga. Kaya huwag kayong mabibigla po, halimbawa po, yung isa pong napakabuting tao sa inyo, bakit naman ganun, Panginoon? Kay buti-buti niya, kasi mapapahamak pa po siya. I recall, 1995 po, kaya ako napunta sa kulto Isa yun sa paraan ng Diyos. Tingnan nyo, everything works together for good, Nagdamdam kasi ako sa Lord noon. Umaattend na rin po ako dito noon, 1992. Pagdating nung 1995 po, namatay yung ate ko ng cancer, papunta ng Australia siya, doon po. Tapos ang stomach niya ay nagkaroon ng cancer po. Tapos namatay po siya doon. Alam nyo
first time kong manalangin ho talaga, umiiyak ako sa Lord. Pagdating ho nung balita na patay na galit ako sa Diyos. Sabi ko, walang kwenta, Peace of Harvest. Kaya po lumipat ako doon sa ibang pananampalataya. Pero ano po yung paraan? Akala ko po yung pagpunta ko sa ibang pananampalataya na yon, masamang bahagi ng buhay ko. Araw at gabi ho, tinetrain kami sa Biblia. Darating pa po pala yung time, makakakilala ko sa Diyos at ang lahat po ng mga natutunan ko, eto na rin ho, ginagamit natin sa tamang paraan. Everything works together for good. Can we say amen? Naganap po yung kalooban ng Diyos. Ngayon ko lang nakikita ho, talagang ask God for wisdom. May kaparaanan kasi si Yahweh. Kaya huwag kayo magagalit mga kabataan, Pastor, hindi kami nagkatuluyan. Gusto ko nang magpakamatay. Wag, inilalayo ka ng Diyos sa problema. Ang ganda-ganda ho kasi ng girlfriend ko, yung pala talagang araw, mamamatay ka pala ng heart attack, bungangera pala. Sasabihin ni Lord, ayoko kitang mapunta dyan. Bibigyan kita ng mas angkop sa iyo. Maganda na, mabuti pa, Kristiyano pa, kaya ibibigay ko sa iyo si Crisel. Can we say amen? Hallelujah. Sino yung crush mo dito, Crisel? Malay niyo po, yun po yung binibigay sa inyo. Ay, trusted ko na yan talaga. Ito po glory to God, trusted ko po yan. Pagka may magpapakasal sa akin, ito po yung rate ni pastor, ito po kompleto. Ito po ito. Mabuti po tao talaga. Glory to God, hindi ako na problema po dyan. Kasi kung minsan ho tayo, pipilitin natin kung ano yung gusto natin Yung pala, nandiyan na yung binibigay sa atin ni Lord. Kaparaanan ni Yahweh. Ikaapat po, sabi po dito, meron din nung katsagaan sa paghihintay. Tagal-tagal naman, pastor. O ito kasi, ang sasama din kasi po nung minsan ng pag-iisip natin, ito po yung mga iwasan ninyo, Bakit ang taba-taba mo? Bakit wala ka pang asawa? Kung kayo sagutin ng kapatid, bet ang pangit-pangit mo rin, kapatid. Di ba? Hindi kaya kayo masaktan nun. Kasi may katsagaan po sa paghihintay. Sabi nga dito, kaya nga mga kapatid, sabi ng Santiago 5:7, magtsaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Hindi, Lord hindi na siya tatanggap Magtsaga kayo hanggang sa pagdating. Hindi po, Lord hindi na magbabago yung asawa ko Magtsaga kayo hanggang sa pagdating. Si Pastor Noli ho, yung kuya ko, tsinaga ako Mananalo ho ba kayo sa pinanggalingan ko sa kaalaman sa Biblia at debate? Pero tsinaga. Dumating ba yung time na nakakilala? Dumating po. Glory to God ba? Glory to God. Bakit? Tsinaga nila ko hanggang sa pagdating ng Panginoon Kaya po talagang taos yung puso kong pasasalamat sa nakaraan natin pong senior pastor po. Every time nakikita ko si Sister Linda talaga po. Sabi ko, Panginoon, kahit wala na si Pastor Noli. Basta ito glory to God. Basta nakikita ko hindi po namin pinapauwi yan na talagang wala po siyang bitbit. Kasi dumating yung time, napakabait po nung asawa ni Sister Linda, pinagtsagaan po ako Kung tsinaga ho ba ako, nandun pa rin ako ngayon. I'm 100% sure, diretso po ako sa impyerno. Tignan nyo po. Tsagaan nyo lang matsaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo magsasaka. Ano ba yung karakteristik ng magsasaka? Buong tsaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Iintayin niya po yan, ilang buwan, nag-araro po yan. Pero pag umuusbong na po yung palay, nakikita niya po yung pinagpaguran niya, magiging bigas po yan at magkano po isang sakong bigas ngayon, matyaga niyang hinihintay ang mga malagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan niya yung pagdating ng tag-ulan. Ay, praise God, andyan na yung tag-ulan. Pag natapos ang tag-ulan, aanihin na lahat ito. Your labor in the Lord will not be in vain. Tiyaga lang. Kaya meron pong kasapatan sa panahon. Ikalima po, sabi rin po rito, may kabutihan yung Diyos. Ito yung sinasabi ko kanina. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Bakit po sa World Trade Center, nung ang eroplano po ay humampas, meron pong mga pastor po doon na pumunta. Namatay po ba sila? Opo, namatay po sila. Bakit ho? Yung kamatayan nila na gano'n, tinakdaho ng Lord yon. Wala pong dapat tayong ikasama ng loob sa Diyos. Meron naman papasakay sa eroplano na delay. Kasi yung bata umalis hinanap ng mga magulang. Galit na galit yung mga magulang. Yung pala, yung eroplano magka-crash, lahat ng 300 na nakasakay, namatay. Lahat ng pangyayari po ayon sa kabutihan ng Diyos Yung isa pong pangyayari, may conference sa mga pastor. Matagal na po nangyari po ito.
Dito po yan sa Cubao nangyari, sa Araneta magaganap. Sa isang hotel po dyan, lahat sila ay nakatira doon para sa conference po na yon. Alam niyo po ba yung hotel nasunog? Sabi ng mga iba po, pastor nasunog, ibig sabihin wala sa kanila ang Diyos. Mali, kapatid. Yung isang pastor nung natagpuan yung bangkay niya, nakaakap sa Biblia niya. Nakakaawa ba siya? Hindi ho. Kasi nung namatay siya na hakap-akap niya yung Biblia ng ganyan, tinangay siya ng anghel ng Diyos, wala na po yung sakit. Pag nakita niyo yung kalagayan ng pastor na yon, kasama niya po si Kristo ngayon. Lahat na nangyayari sa buhay natin, we have to be thankful, sapat ang Diyos. Nabigat man, minawala man ngayon, talagang magdaramdam tayo Pero isa lang ang natitiyak natin, may kasapatan kay Kristo for 2026. Bilang pangwakas po, ang sabi po dito, lahat ng mga buhay, sino ba aasahan natin? Tanging si Yahweh po ang maaasahan natin. Lord, sa iyo po ang aking kakainin. Ikaw po ang aking kalakasan. Ikaw ang kaligtasan ko. Ikaw po kapangyarihan ko. Ikaw po ang talino ko. Siya ang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan at binibigyan sila ng sapat na sapat. Can we say po, sapat? Kasapatan Kaya binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang, anupat ang lahat na may tinatanggap na ikabubuhay. Pwede pa ho nating sabihin, kasapatan kay Kristo. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Panginoon, ito po ay malaking karunungan na ibinibigay niyo po sa amin. Minsan ang aming inaasahan for 2026, start of the year, parang very tragic. Isang mahal sa buhay na wala. Yung mga mahal namin po na inaalagaan, na aksidente. May mga mabibigat na gastusin. Pero sa mga aral na ito, nakikita namin, Panginoong Ama, sapat ang lahat ng panahon. Ang kasapatan po ng kapanahunan ay binibigay nyo sa pamagitan ng karunungan na ito. There is a time for everything in this world. Kaya po matuto kami kapag ka po ang puno ay namumunga na, kapag ka po ang puno ay nakakaroon na ng dahon, ibig sabihin nun, malapit na po ang tagsibol. Gayon din naman po, may mga palatandaan, ang mundo po'y sumasama. Hindi na po kami pabata ng pabata. Ang mga nakikita namin ngayon, ang mga taliwas po sa iyong kautusan nagaganap. Kapwa lalaki, ikinakasal na sa kapwa lalaki. Ang lahat po ng mga kalayawan ay nakikita namin sa mundo na ito. But you have given us the wisdom. Panginoon, marami kaming digmaan. Digmaan po ng problema, digmaang pinansyal, digmaan ng kalusugan, but be still and know that you are God. Salamat po, Panginoong Ama, dahil lahat na napangyayari po sa buhay namin, as long as we love you and you love us, Lord, we cannot question kung halimbawa man ang aming pong pinagdadala sa sinapupunan, nakunan kami, o kaya, Panginoong Ama, may nangyaring aksidente at nagkaroon po ng mabigat na karamdaman, mga findings, mahal ka namin. Lord, everything works together for good, especially for those who love God. Kaya po sa umagang ito, lalabas po kami ngayon confident. Ano man ang mangyayari sa amin, mahal ka namin, kalooban mo po ito. Kaya Panginoon, basbasan niyo po ang lahat ng mga anak ninyo, gabayan niyo po ang lahat ng mga nananampalataya sa inyo na sa taon po na 2026, maging kasapatan po sa amin si Kristo. Muli, Ama, maraming salamat sa iyong pinakamataas na papurit pagdakila. Sa banal na pangalan po ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Praise God. Salamat po, Pastor, sa mensahe. Ngayon po ay panalangin natin ang tithes and offering. Ama, napakabuti mo po sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa patuloy na kalakasan that we can do all things through Christ who gives us strength. If we ask, we shall receive. Seek, you shall find. Knock, and the door will open unto us. Salamat po, Ama, sa mga may businesses, O God, that you will enlarge our territories. Sa mga wala pong mga trabaho, Ama, if God closes the door, you will open up the windows of heaven for us to bless us, O Lord. I pray, Lord Jesus, that you will give us strength, O God, that we can do all things through Christ who give us strength. Salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Standing here in your presence,
standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful to the end, Savior, healer, redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Para po sa ating mga greetings for birthday celebrants po. For today, January 18, di naman po makakaila ang aking pong mother, Sister Lisa Palomar. Ano po? 16 years old na po siya. Sweet 16, 16-1. January 19 naman po, si Sky Elron Francisco. January 24, si Sister Midori Coroco. At sa ating pong wedding anniversary, January 21, si Brother David and Sister Wendy Melendez. Sige po, sa lahat po ng natawag, dito po tayo sa harapan. Para po may pag-pray po tayo. Sige po, lay hands po natin ang ating mga kamay para po sa ating panalangin. Lord God, we thank you for the lives of our brethren and families in Christ, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong taon na idadagdag niyo po sa kanilang mga buhay, O Lord. Maraming salamat, Lord, sa magandang kalusugan, Panginoon, sa mahabang taon na idadagdag niyo pa po sa kanilang buhay. Blessings upon blessings in their lives, O God. Blessing po sa pamilya, blessing sa trabaho, blessing po, Lord, sa kanila po kinabibilangan, Panginoon. And Lord, we thank you din po sa isang pagdiriwang ng wedding anniversary po ng aming mga kapatid, Lord God, na patuloy niyo pong i-bind ng inyong pag-ibig ang kanila pong relasyon, O God, na sa lahat po, Panginoon, ng mga celebrants na ito, patuloy po silang lumakad sa ayon po sa iyong kalooban. And we ask, Lord God, na bless the works of their hands, Lord God. I-bless niyo po sila 100-folds, 1,000-folds, Lord God. At maging channel of blessings din po sila sa ibang tao, Panginoon, upang marami pa po silang masyara ng good news of your salvation, O Lord Jesus. Maraming salamat po, Ama. At we thank you, Lord God. We praise you. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Happy birthday po and happy wedding anniversary. Ay, meron daw pong gusto pong mag-testimony po na pasasalamat. Naiiyak ako. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa panibagong taon niya na muli mong pinagkaloob niya sa akin. At alam niyo naman po siguro pinagdaanan ko. Pag ikaw ay manangan sa sarili mo, isipin mo, ay mamamatay na ba ako? Pero ang Panginoon po, siya po yung tulad nung sinabi niya about kay Hezekiah, siya po yung kaya mag-extend ng buhay sa mga nakikita ko sa mga paligid na malalakas nga, bigla na lang nawawala. Kaya siya lang po talaga. Kaya patuloy tayong kumapit sa Kanya. At inaanyayahan ko po ang lahat sa dawn prayer. Malaki po itong kalakasan sa atin, lalo na spiritually,
nakakasama tayo sa panalangin. At isa po yun sa mga bagay na patuloy tayong nakakalakad sa kanyang presensya. At salamat po sa inyong lahat, sa mga panalangin ninyo. At tayo magpatuloy sa Panginoon. Kahit po tayo merong mga pinagdadaanan sa ating buhay, siya lang po yung nakakasagot. Isa po dito yung pamangkin ko na na-stroke noong November 16. Kasama po siya na pinapanalangin namin sa dawn prayer. Kahit po napakalaki yung ginastos, siya po ang tumulong. Nakita ko po doon kung paano niya pinalakas yung kapatid ko. Dahil yung kapatid ko, mahina po kalooban, pero tinutulungan ko siya spiritually. Kung paano lalakas, kung paano niya makita kapangyarihan ng Panginoon. Sabi ng doktor, ooperahin. Siyempre po yung kapatid ko, akala niya, pag naiisip yun, mabubuhay pa kaya yung anak ko? Pero sabi ko sa kanya, tignan mo, huwag mong tignan yung ngayon, o yung pangyayari ngayon, o yung kabila nun, kung paano kikilos ang Diyos. At ang alam niyo po ang ginawa, pinababa niya ang oxygen level nung pamangkin ko. Siyempre, isipin mo, ay mamamatay na ba siya? Pero pag nagtiwala tayo sa Diyos, yun po yung ginawa niya, nakolapse yung isang lungs, pero nung dinala siya sa ICU, ay bumalik, unti-unti pong nagno-normal hanggang sa i-declare ng doktor na hindi siya operahan. So, ngayon po, siguro po pagka makikita nyo po siya isang araw dito para magpasalamat, makita nyo kung paano ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa kanila. At yun po ipinagpapasalamat ko dahil yung ganung bagay, nabubus po ang ating spiritual life. Nakikita natin kung paano siya kumilos. Yun lang po, wag tayo mananahan sa sarili natin, yung nakikita natin sa ngayon, titignan natin yung beyond, kung paano siya kumilos, kung paano ang kapangyarihan. Kaya doon po tayo, yun po yung ating panghahawakan, tulad po ng topic natin, kasapatan kay Kristo. Yun po yung dalangin ko na sa bawat isa sa atin, itong buong taon na to ay magrema po sa ating lahat. At spiritually, panalangin niyo po ako, yun po yung dalangin ko na patuloy pa tayong lahat tumatag sa Panginoon. Salamat po. Thank you. Kala ko kakanta po kayo eh. Okay. Para po sa ating mga announcements. Okay, for next Sunday po, ang ating Bible study will be conducted po by Brother Boy de los Reyes. Presider po natin for next week, Attorney Malin Resos. For tithes and offering naman po, Sister Emmy Melendez. And ang flower bringer po ay ang Jimenez family. Okay, for our Bible study po, every Wednesday po yan, 7 o'clock ng gabi, through our official Facebook page. Ang ating prayer meeting naman po, every morning we have 5 a.m. to 6 a.m. At sa gabi naman po, every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. Sige po, kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor for our closing prayer and benediction. Praise God, tayo po'y tumayo, sapat si Kristo, purihin po ang Panginoong Diyos. Tayo po lahat ay yumuko. Napakabuti mo, Panginoong Ama, maski sa mga patotoo, napapalakas po kami. Huwag kami magtiwala sa sarili naming kalakasan, sa mga nangyayari sa panahon. You are the God of seasons, Panginoong Ama. Lahat ng bagay na pangyayari ayon sa iyong kalooban, lalong-lalo na sa aming lahat ngayon na umiibig po sa inyo. Kaya sa amin pong panandali ang paghiwa-hiwalay, panalangin ko po palagi, Lord, sa lahat ng mga kapatiran. Bigyan niyo po kami ng magandang kalusugan, kasi Panginoon, kung hindi po malusog ang katawan, hindi kami makakapagsilbi. Pero Panginoong Diyos, ikaw po ang aming kalakasan. From your stripes and wounds, we are being healed right now in the name of Jesus Christ. Salamat din po sa mga financial blessings. May mga darating po kami na mga babayarin, pero hindi kami nagwo-worry. Be still and know that you are God. Lahat ng bagay na ito, ikaw ang nagbibigay.
God is more than enough for all of us. Kaya Panginoon, maraming salamat po. Patuloy na palalimin ninyo ang aming karunungan sa Biblia, patatagin ninyo ang aming kalooban sa mga darating pong mga pagsubok, hanggang sa muli mong pagparito, Panginoong Ama, ay welcome po at patuloy. Kunin mo, Panginoong Diyos, ang mga hinirang mo, magkasama-sama kami sa takdang panahon ng pagtawag mo, mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. At ang panalangin na ito'y iniiwan ko po sa lahat ng mga kapatid sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, pag-ibig ni Kristo Jesus, at pakikipisan at ang karunungan ng Santo at Banal ng Espiritu. Basbasan niyo po sa pamagitan na ito ng panalangin po ni Moses sa mga Israelita. Ang panalangin ko na ito po para po sa lahat ng mga kapatiran at hinirang niyo po. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At ang makapangyarihang panalangin po ni Haring David sa lahat ng kanya nasasakupan, Lord, pag binitawan ko po, i-acknowledge niyo po sa lahat po ng mga kapatiran ng Peace of Harvest, Puray Christian Church at ang lahat na nakikinig ngayon, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang umaga po, Panginoon. Sa iyo po pinakamataas sa papurit pagdakila. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po natin. Muli, awitan po natin ating Panginoon bago po tayo maghiwa-hiwalay. You take our sins away, oh God. You gave your life away for us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your great love. You lived, you died, you said in 3 days you would rise. You did, you're alive. You rule, you reign, you said you're coming back again. I know you will, all the earth will sing your praises. All the earth will sing your praises. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all. See you next Sunday. You take our sins away, oh God. You gave your life away for us. You came down, you saved us through the cross. Our hearts are changed because of your great love. You lived, you died, you said in 3 days you would